Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Parang kayo inaantok pa. Yun the best nga para kay Jesus. Ayan. Okay. So itutuloy po natin yung ating nasimulan last Sunday na topic or teaching entitled Catch the Vision of Multiplication. Okay. So napag-usapan natin po doon yung kwento ng balo na lumapit kay Propeta Eliseo para siya ay tulungan. At we know the story. Hiningian siya ni Eliseo or hinanapan siya ng something sa kanilang bahay at ang naproduce po nitong balo ay isang bote ng langis. And to make the long story short, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos ay dumami po yung langis at nakabayad po ng pagkakautang itong mag-iina at meron pa pong natira na mapapagsimulan po nila ng kanilang hanap buhay. Ayan. And from that story, kumuha po tayo ng mga aral last Sunday nga. Napag-usapan natin na in order for us to experience multiplication of blessings, ano yung una? Serve and you and your family will be blessed. So nabanggit ko po last Sunday na kung meron kang New Year's resolution or meron kang plans for the year 2023, ay baka naman pwede mong isama sa plano ang maglingkod kay Lord ngayong year 2023. Kasi baka naman puro sa sarili mo lang, sa pamilya, or sa career, ang iyong plano for this whole year 2023, maganda rin namang isama mo sa plano ang maglingkod sa Diyos, maging partner ni Lord sa expansion ng kanyang kingdom, makabahagi sa business ni God. Okay? What else? Para rin daw tayo ay maka-experience ng multiplication of blessings. Number 2, give God something to multiply. Review lang ulit tayo kasi ang laki ng impact nito sa akin. Kaya naniniwala ako na the same din yung gagawin nito sa inyo. Any number multiplied to 0 is 0. Diba? Kaya if you are asking, if you are waiting for God's multiplication of blessings sa buhay mo, sa pamilya mo this year 2023, give God something to multiply. Hindi po dumami ang tinapay at isda nung panahon ni Jesus unless may isang batang nagbigay sa kanya ng pararamihing tinapay at isda. The same thing dun sa story na ating po pinag-uusapan, hindi po dumami yung langis unless diniklara nung balo na meron siyang langis. Okay? So, anything na ibalagay mo sa kamay ng Diyos, anything na ipagkakatiwala mo sa Diyos, yun lang ang kaya niyang i-multiply. Are you with me? Nariyan pa kayo. So, as long as hindi mo ito ipinagkakatiwala sa Diyos, hindi mo inilalagay sa kamay ng Diyos, hindi niya yan i-multiply. What else? Napag-usapan din natin last Sunday na mag-focus sa kung anong meron ka. Ayan. Para daw pala nga paramihin, pasaganahin, i-multiply ni Lord ang blessings natin ngayong year 2023, focus on what you have. Huwag kang mag-focus sa kung ano yung meron yung kapitbahay mo. Mamaya pa inggit ka na. Diba? So instead na pinag-iinteresan mo ang blessing o pagpapala ng iba, mag-focus ka sa kung anong meron sa'yo and believe me, kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos dyan. Amen? At kinatapusan nga po natin last Sunday sa pagpo-focus natin sa kung ano ang meron tayo. Diba? The Lord made us realize na ang meron talaga tayo at dapat pagpukusan sa buhay ay si Lord. Amen? Okay. So, moving on, dito sa atin pong topic na ito, number 4 na po tayo at ito po ay directly related do sa number 3 na focus on what you have. Ano po yung number 4? Expect God to demonstrate His power through weak things. Bago po tayo magpatuloy, let's pray. Lord, salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service.
Salamat po sa kakayanan, sa kagustuhan, sa kalakasan ng katawan, sa kalusugan. Salamat, Lord, dahil hindi lahat ay biniyayaan mo ng mga ganitong bagay. And we are so thankful na kami po ay meron nito. Kaya kami po ay nakaka-attend ng church. Thank you so much, Lord, na lahat ay biyaya mo. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. Thank you po sa biyaya ng kapatawaran. And this morning we pray, ang pagsama niyo po, ang pagtuturo niyo po, ang patuloy naming maranasan. We entrust to you this day, we entrust to you this service. Be blessed, O God. And Lord, wala pong ibang mahayag, mataas, makilala, palakpakan, papurihan, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. So kung yung number 3, focus on what you have. Minsan na nagiging problema riyan ay pag nag-focus na tayo sa kung anong meron tayo, makikita natin kung anong meron tayo. Kaya nga lamang, minsan, nahihinaan tayo sa kung anong meron tayo. Diba? Remember, nung kinausap ni Lord si Moses, sabi, Moses, lead the Israelites. Ilalabas ko sila sa Egypt. Ikaw ang leader. Diba? Ano sabi ni Moses? Hindi ko kaya yun. Utal ako. Tapos hindi mahina loob ko. Ano? Tapos ano sabi ni Lord? Kaya kitang gamitin. Kung mag-alala. Paano po? Anong nasa kamay mo? Sabi ni Lord, tungkod. Sabi ni Moses, ano naman mangyayari sa tungkod? Yan, sa pamamagitan ng tungkod, gagamitin kita mightily para ma-lead mo ang Israelites out of Egypt. At sino nga baga naman, that time, ang mag-aakalang ang isang very powerful nation na Egypt ay kayang pabagsakin at ipahiya ni Lord sa pamamagitan ng isang tungkod. Diba? At nireveal din naman ni Lord kung bakit hinayaan niya mangyari yung mga salot sa Egypt. Sabi ni Lord, hinayaan ko mangyari ito nang sa gayon makilala ng mundo kung sino ako. Kasi that time, masikat pa po si Egypt kaysa kay Lord. Sa buong mundo. Si Lord hindi kilala that time, pero si Egypt kilala kasi siya ang pinakamayaman at pinakamagandang bansa that time. Kaya anong ginawa ni Lord? Dinisplay niya ang kanyang power sa Egypt. Kaya nabalita po sa buong mundo na ang pinakamalakas at pinakamayamang bansa ay walang nagawa sa Diyos ng Israel. Di kinilala ngayon ng mundo na ang pinakamakapangyarihan Diyos ay si Lord. Pero it all happened sa pamamagitan ng tungkod ni Moses. Kaya ito po yung ating ngayong pag-uusapan. Number 4, expect God to demonstrate His power through weak things. Balik po tayo sa story ng balo. 2 Kings chapter 4 verse 2. Ano ang maiitulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang meron ka sa bahay mo? Ano ang sinagot ng balo? Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Wala po. Maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Ano napansin nyo? Sabi ng babae, wala po. Pero meron naman pala, maliban sa isang bote ng langis. Alam nyo, ito yung pinag-aaralan ko, ang dating sa akin ng sagot ng babae o ng balo ay ito Parang, nako, walang-wala naman na ho kami, kundi yung langis, yun. Ano ko naman mangyayari doon? Parang nahihinaan siya doon sa langis. Parang hindi niya makitaan na God can do mighty things, can do awesome things in that langis. Ano? Alam niyo ba si Lord? Nabanggit ko sa inyo last Sunday na si Lord ay magaling sa math kasi siya naman talaga ang author ng math. Bukod sa mahilig po sa math si Lord, ay mahilig din po si Lord magpalabas ng matitindi at magagandang bagay galing sa isang simple at sa tingin pa nga ng iba ay mahinang bagay. Diba? That God can do great things mula sa parang mahina lang, wala lang. Diba?
Sino po ba ang mag-aakala na ang isang shepherd boy ang tatalo at mag-ataas uli ng dangal ng Israel nung talunin niya si Goliath? Hello? Diba? Sino po ba ang mag-aakala na ang isang anak ng karpentero ang magiging savior pala natin? At walang iba kundi si Jesus. Nariyan pa kayo? Parang ang nasa isip ninyo ay doon sa inyong pinatigas na makaroni. Matagal pa lumambot yun. Eh, ipinreaser nyo ganaman. Ay, di square yung macaroni nyo ngayon, ano? Kahugis ng Tupperware. Anyway, moving on. Sinong mag-aakala? Ano? Na ang Diyos ay gagamit. And actually, paborito talaga ni Lord gumamit ng mga tao na sa palagay ng iba ay walang ibubuga. Bakit? Para kitang-kita ang pagkilos at glory ni Lord. Diba? Hindi ko makakalimutan ito si Bieber eh. Alam niyo yung si Bieber ay mahiyain po yan nung una kong nakilala yan. At ito naikwento ko na minsan sa inyo at uulitin ko lamang po uli. Na dati, nung una ko yung nakilala, yung mga typical na binata, panyo ang dala. Si Bieber ang dala, good morning na towel. Oh. At di na minsan na ako'y na-curious kasi pawisin siya eh. Ano nga naman mangyayari do sa Armando Caruso? O, di mas magaling pa yung good morning. Pawisin siya eh. Sabi ko, bakit ikaw anak ay pawisin? Nahihirapan ka bang maglakad? Kaya ikaw ay pawisin? Hindi naman daw, sanay naman daw siya. And then I found out na kaya pala siya pawisin kasi siya pala ay mahiyain. Si Bieber pala that time ay conscious na conscious. Gayong pala. Kaya pala siya, tuwi na lang may kaharap, pawis. Talaga nagbubuo-buo yung pawis, pinapawis siya kasi siya ay conscious. Nako-conscious siya. At ang kabutihan po ng Diyos sa kanyang buhay, pabuhat po nung ang Diyos ay nagpakilala sa kanya in awesome and wonderful way. At ipinakita ng Lord kung ano ang tingin niya kay Bieber. Naayos yung self-image. Mas mahalaga pala kung ano ang tingin at sabi ng Diyos kumpara or compare sa tingin at sabi ng iba. Aba, nabus ang confidence. At ang napansin ko ito nagsimula siyang tumugtog. Sabi ko, ito na simula ng breakthrough. Tumugtog siya and then na-discover na nakanta pala. Aba, nagwa-worship lead na. At nakita nyo naman kanina, kita nyo naman na kung gaano ka-confident. Nakita nyo ga? O kanina kayo dumating, kaya di nyo na inabot. Yan ang mahirap Oh. Late pa nga nagsimula ang mga yun, lalo na kung hindi on time. Pero ang punto ko ito, ang confident po ni Bieber ay nanggagaling kay Lord. And sino ang mag-aakala na ang isang mahiyaing binata ngayon ay mightily ginagamit ni Lord para i-lead tayo to worship the Lord? Come on, palakpakan natin si Lord. God can demonstrate His power even dun sa tingin mo ay simple lang. Pastor, papaano po ako makakaranas ng multiplication of blessing ngayong year 2023? Ako po ay magtitinda lamang na suman. Bah, huwag mong mamaliitin yung suman. Maraming may hilig dyan. Yung mga kakanin, mabenta yan. Sinong mahilig sa kakanin dito? Nahihiya din namang umamin din. Kakain. Yun. Ayaw naman babayad. Kakain lang. Huwag mo mamaliitin yan. Ako po, pastor, ay mekanikaw. Kaya ako po'y laging madungis. Naku, wala hong araw na ako'y luminis. Lagi ho ko madungis. Ako'y mekaniko at sa tingin ko huy, parang ako ganaman ho kaya ay uunlad pa. Huwag mong mamaliitin ng mga gayang bagay. Okay? God can demonstrate His power through weak things. Ito, hindi pa rin ako nakaka-move on hanggang ngayon dito sa business na ito. Sinong mag-aakalang magkiklik ang negosyong ito? Makinig kayo ha. Yung buko, lagyan ng sabaw, binilender, lagyan ng asukal, lagyan ng gatas, samahan ng yelo. Okay? Nilagay sa bote ng mineral,
Binutas ang takip, nilagyan ng straw, binalutan ng tissue. Nabayad ka ng 80 hanggang 100 eh. Hello? Ay sa tagal na nating nakakakita ng mga material na ginamit, buko, bote, straw, tissue. Sinong mang nakaisip sa inyong negosyuhin nyo? Wala. Eh may nakaisip, ninegosyo. Ang dami naging pira. Hanggang ngayon, nakikita ko, meron pa rin sa mall. Pumapatol, bumibili, garting kalaki, 80. Buko. Malaman-laman mo noon, taga-bukid naman. Hello? Diba? Ay, yung iba sasabihin, alaga naman, kung magninegosyo hindi yung mga gayaan eh. Ganun may magkiklik. Ay, pag nag-click, kagaya nga nung buko juice na yon, yung buko shake na yon, nag-click. Bakit? Minsan kasi, hindi natin alam or hindi tayo aware, o listen to this, mahalaga ito, na hindi na yung tao o yung bagay ang minamaliit mo, kundi yung Diyos na kayang gumawa ng mighty things sa buhay mo. Lord, ako ganun may kaya mong pagpalain din sa pag-aahinti sa kamilya. Diba? Sabihin ni Lord, alin ka minamaliit mo, yung kamilya o ako? Linawin mo kung tayo nagkakaintindi, ha? Alay, ako naman parang magaling pa ako magtrabaho na sa iba. Aragahong pag-aahinti ng lupa, ako kaya mong payamanin din ni Lord. May kilala ko, naka one time, 1 beses lang nakabenta, pero milyon ang nakaparte. Pero yun yung pinagtatawanan nung una dahil laging kasama, nag-aahente, hindi naman makabenta-benta. Nung nakabenta, one time, big time. Aba, ay mga modelo ang sasakyan ngayon. God can use weak things to demonstrate His power. Ano nga ba uli ang nangyari nung time na si Goliath at si David ay naglaban? 2 Samuel chapter 17, verses 49 to 50. Dumukot si David ng bato sa kanyang supot at tinerador si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Oh, imagine niyo yun, hindi pa tihaya, hindi pa tagilid, pasubsob. Kaya yung batong bumaon sa noo, lalong bumaong. Pasubsob eh. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng terador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Ano ang pinantalo po ni David kay Goliath? Terador at bato. Katindi. Hindi ko sinasabing ang inyong negosyohin ay terador at bato, ha? May bariya, baka magnegosyo kayo, terador at bato. Kainaman na. Pero ang gusto ko lang ipakita sa inyo yung kinakatakutan ng hukbo ng Israel. Yung pride ng Philistine. Yung walang kahit sino mang Israelitang mighty soldiers ang makalaban, ay tinalo ni Lord. Actually, it's not David himself na tumalo kay Goliath. We all know the story. Si Goliath daw, pabuhat nung bata, ay tinetrain ng maging warrior. Siya'y bihasa, siya'y magaling makipaglaban. At imagine nyo, yun ay balot ng armor, tapos kumpleto ng weapons. Napatay ng bato. Sa tingin ninyo, ganun kagaling talaga si David. It's not David anymore, but it's the Lord. Si Lord ang gumamit ng terador at bato para talunin si Goliath. And God can also do those things to you. Sino pong naniniwala dito na ngayong year 2023, God can demonstrate His power through weak things in your life? Aba, ako ay naniniwala na kahit anong simple pa sa tingin natin ng isang hanap buhay o ng isang trabaho o ng isang negosyo, kayang-kaya kang palaguin ni Lord diyan. Kasi ngayon po, sa lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi na po yung bagay o yung may katawan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na dito ay si Lord.
Ay naalala ko po si Saul si Haring Saul. Hindi makapaniwalang kayang-kaya ni Lord na ipanalo si David sa laban kay Goliath. Anong sabi ni Haring Saul? Isuot mo yung aking armor, David. Di tinry naman ni David isuot, kalaki-laki naman. Anong sabi ni David? Hindi po ako komportable, malaki. O gamitin mo yung aking sword. Ay, naku po, bago ko pa ho rin mabuhat, kabigat ho. Hindi ho ako sanay, hindi ho ako pwede din Ay, didiskumpiyado si Haring Saul. Sabi ni Haring Saul, paano ko mananalo ang batang ari? Lulunukin lang ari ni Goliath. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, lulunukin lang ni Goliath. Maaaring meron dito o sa nakikinig ngayon ay meron kang maliit na sari-sari store. At sinasabi mo ngayon, Lord o Pastor, paano kung mapaparanas ni Lord ng multiplication of blessings sa sari-sari store na meron ako? Ay natabihan naman ako ng Pure Gold sa kanan at ng hypermarket sa kaliwa. Ay lulunukin ako ng Goliaths na rin Paano naman ako paularin ni Lord din magtinda ka rin ng tirador at bataw. Ang punto ko ito, kung ako ang tatanungin nyo how God will move, I don't know. But one thing I know, if you will let God move in your life, He will demonstrate His power. Ang kailangan mo lang ay to let Him do the thing and to believe in Him. Amen. So once again, let me ask you this question. Tingin mo ba mahina ang trabaho mo ngayon? Tingin mo ba putyo-putyo yung negosyo mo? Kaya kang pagpalain ni God dyan kung gugustuhin niya. At if you believe in that, you say amen. Kasi as long as you're not saying amen, as long as you're not saying that you agree, it will never happen. What else? Yung nung una, bago mo narinig ang teaching na ito, ang tingin mo sa sarili mo, mahina ako sa school, ako'y basta na lang makapasa, yung makapasa nga sukdo lang biyaya na. If you are that person, gusto kong malaman mo na kayang-kayang pagpalain ni Lord ang school performance mo. Kayang-kaya ni Lord. Ano ang kailangan lang? Expect. Sabihin mo nga, expect. Paano ka nga naman pagpapalain kung di ka nag-expect? Balik tayo doon sa tindahan na maliit, na napagitnaan ng Pure Gold at ng Hypermart. Kainaman naman na nga yun Maniwala kayo sa akin na kayang kilusan ng Diyos yun kung siya'y mag-e-expect din. Pero yung sasabihin niya, ako hindi na magbubukas ng tindahan, wala namang nabili. Ay pag wala yung hinahanap sa Pure Gold, doon naman sa Hyper na punta, wala namang napansin din sa akin tindahan. Ay walang bibili sa akin, walang bibili. Ako hindi na magbubukas. Ay sa tingin ninyo, God can do amazing things sa tindahan mo kung di mo bubuksan? May bibili ka kaya naman ng unit sa akin. Meron nga kaya akong mabebentahan ngayon. Hindi na ako mag-aalok. Ay may mambibili ka nga naman sa iyo kung di ka mag-aalok. Post lang ng post. My day lang ng my day. Itag mo na lahat. Kung iantag ang gagawin. Makatsamba ka. Malay mo yung itinag mo. Nasabi mo, itatag ko para namang katagal-tagal na rin. Lagi na lang nagpo-post sa mga international dating groups Hanggang ngayon wala man lang pa rin nakakapaibig din kaedad na. Itatag ko pa. Sino ba yung may kilala kaya? Itatag ko rin. Sabi ni Lord, mag-expect daw sa kanya, Lord, I'm expecting from you. Hindi ako nag-expect sa taong Pero alam ko, kung naniniwala, nananampalataya ko, kaya mong gamitin ang taong ito, itinag mo. Pagkatag mo, nung araw din palang iyon, may napaibig na mayamang Amerikano. At nag-post, Tommy, my dear Tommy, I want new house, my dear Tommy. At ang sabi nung Tommy, sure, my darling.
Do you know somebody who sell nice house? Yes, I know someone might tell me. But before that, you eat your hot dog. Oh. Ay, sinong aking ano? Ay, alam ko na, naalala ko, si Sister Glads. Itinag ako. Diba? And by the way, my Tommy, yes, my darling, I also want brand new car. Oh, brand new car. Ay, kaya lang hindi ko alam kung nagbebenta pa ng brand new car. Alin gayon? Magandang babae yun eh. Yung ang asawa ay pogi naman, eh, chabi-chabi nga, pero pogi. Alin gayon? Magandang babae yun eh. Hindi ko na nakitang pangit, kaganda-ganda. Ay, aray, si Ining. Ay, baka aray, nagbebenta pa ng brand new. Eh, di kung wala eh, dito sa asawa, second hand. Tag lang ng tag. Malay nyo. Malay ko. Malay natin. Malay siya. Di ba? Church, huwag mong mamaliitin yung kayang gamitin ni Lord para pagpalain ka. Church, hindi na pinag-uusapan dito yung bagay o yung tao. Ang pinag-uusapan na natin yung kayang kumilos dun sa bagay o yung sa tao. Hello? Ano ang susi? Expect. Sabi mo dyan sa katabi mo, expect. Doon sa kabila, sabi mo, mag-expect ka. Kasi kung hindi ka mag-expect, alam niyo ba yung mga nag-expect, there is something within them na nangyayari. Yang nag-expect, meron kang inire-release na sabi nga nung mga magpupungsoy ay positive energy. And then yung positive energy daw na yon ay humahalo sa langit at humahalo sa hangin at humahalo sa mga nasa paligid mo. At lahat ay umaayon sa iyaw. Kaya pag uwi mo sa inyo, ikaw maglagay ng banga sa tapat ng iyong pinto. Tapos lahat ng inyong luma bagay, alisin mo dun sa harap. Lagay mo sa likod. Pungsoy pala. Okay. O, huwag kayong mag-expect sa pungsoy ha, maayos kayo. Joke lang yun. Mag-expect tayo kay Lord. Okay. Sino po lang mga nagsasabing, nag-expect ako kay Lord, kaya niyang gamitin lahat ng bagay sa buhay ko para ako'y paunlarin niya. Sino nagsasabi ron, pumalakpak na the best kay Jesus? Woo! Amen. Okay. Number 5. Keep your integrity. Sino pong naniniwala that year 2023, God will let you catch the vision of multiplication? Kakaunti. Closing prayer na. Magtatagalan tayo dito, wala naman palang naniniwala. Ulit. Sino po rito ang naniniwala that year 2023, the Lord will let you catch the vision of multiplication? Yan! Kasasabi ko lamang mag-expect eh. Okay. Alam niyong napakahalaga na pangalagaan natin ang ating integridad. Bakit? Alam niyo bang si Lord, excited na paunlarin ka? Kasi yun talaga ang mission niya eh. For the Son of Man came to give us life and have it abundantly. Diba? Ang anak ng tao o si Kristo ay naparito upang bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana. Yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At mag-expect ka na pauunlarin ka talaga niya. Pero bakit natin pag-uusapan itong integrity? Everybody say integrity. Ang pagpapala po ng Diyos ay laging may purpose. Ang number 1 purpose talaga ng blessing ni Lord sa buhay ng isang tao ay to give glory to God. Pag nakikita mo, si Pastora Nika ay blessed. Wow, ka-bless naman ni Pastora Nika, kabuti ni Lord. Sino ang napuri? Si Pastora Nika o si Lord? Oy, ka-bless naman ni Lord sa buhay ni Nicole at binigyan ng Boss Kenneth. Ka-bless naman, kabuti ni Lord sa buhay ni Nicole. At si Lord din naman ay napakabuti sa buhay ni Kenneth na binigyan naman ng Nicole. Diba? At sinong napapurihan? Yung bang couple o si Lord? Si Lord! Laging si Lord. So yun ang number 1 purpose ng blessing ni Lord. Ang mapapurihan siya. Ang problema,
Makinig. Pag hindi maayos ang integrity nung ibiniles ni Lord, do you think mapapapurihan ng Diyos? Nagpatayo ka ng malaking bahay, up and down, worth 3 million. Sino may gusto no? Hindi pa kasama ang lupa. Kaya all in all, nasa 4 to 5 million yung property. At yun ibigay ni Lord. Ikaw ay na-promote, ikaw ay na-bless, o whatsoever na anumang ginawa ni Lord sa buhay mo. Ang problema, pag hindi ayos ang integridad, ano ang sasabihin ng mga nakapaligid sa iyo? Nakaw may illegal yan. May illegal yan. Biglang-bigla. Mangungutang dito sa atin, hindi ko na nga yan pautangin. Hoy, alam mo, may update. Ano yun, Mare? Ay, ang aking sinaing ipain-in ha, baka masunog. Bilisi. Ay, yung ating kapitbahay, nagpagawa ng bahay, kaganda-ganda. Oo nga. Paanong nangyari yun? Ay, hindi ko rin alam. May illegal yan, may illegal. Siguro yung anak niya sa abroad, nagtitinda yun ng illegal doon. Baka yan yung magsasyabo. Siya nga, nako, yung mga itsurang agad-agad na. Ay, hindi, baka naman bless yan at yan nag-church na. Nako, tagal nang nag-church hanggang ngayon gayon pa rin ang mga imik. Gayon pa rin ang mga style. Masitsitan lang ng asawa ko, upo din agad. Abot din agad ang baso, siya pang kahuli-hulihang nauwi. Ay, gayong ga. Oo. Kaya anong sabi ka sa inyo? Bakit daw nakapagpagawa ng bahay? Ay, garine ang sabi. Ang sabi ay, siya daw ay blessed ng Lord. Baka drug Lord. Nakita ninyo? Sa halip na napapapurihan ay Diyos sa pagpapalang naranasan ng tao, ay namaritis pa. At ang napapurihan ay ang mga gawa ng dyablo sa mundo. Kainaman na. Narin pa kayo? Kaya mahalaga rin naman na pinapangalagaan ang integridad. Merong naging transaksyon. Kaya ay may kaunting pailalim, at may kaunting pailegal, at may kaunting pasikreto sa management. Pero malaki ang kikitain. At ang sabi naman ng taga JA1 San Jose, ito na sinasabi ni Pastor. Multiplication of blessing. Hallelujah! Sa kabilang banda ay nagsasalita, bumubulong si Holy Spirit at sinasabi sa iyo, anak, hindi iyan. Yan ay testing sa iyo. Pag nakapasa ka, saka pa lang dadating yung multiplication of blessing. Pag di ka pumasa, dadami bigla, pero ubus bigla, sama pati pato. Sama pati kapital. Huwag kang magpapahalin lang diyan. Ay, hindi, Lord, ito na yun. Lord, ito na. Huwag lang daw dideklara sa management, malaking kikitain namin din At pumatol si brother. Ano nangyari? Multiplication of multiple cases. Kaso ang kinauwian. Huwag kang papalin lang. Okay? Basta wala kang peace. Basta kontra sa salita ni Lord. Hindi yan blessing ni Lord. What else? Ayusin ang relasyon sa pamilya at sa mga nakapaligid sa iyo. Para hindi ka mahusgahan, para hindi ka masabihan. Balikan natin yung kwento ng balo. 2 Kings chapter 4 verse 3. Pwede bang tulungan niyo po kung magbasa? 1, 2, 3, go. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat meron kang mahihiram. Tanaw, okay ba ang relationship mo sa kapitbahay mo? Meron pong isang Christian author ang nagsabi sa isa sa kanyang mga libro. Isa raw sa ikinalulungkot niya sa mga Kristiyano ngayon, marami daw pong Kristiyano, di naman niya nilalahat, pero marami daw pong Kristiyano ngayon ang parang
Ano ang tawag doon sa mataas na tore na may ilaw sa dulo, na malapit sa mga dagat? Yun. Gusto ko kasi mag-participate kayo eh. Na-imagine nyo agad lighthouse. Marami raw pong Kristiyano ngayon ang parang lighthouse. Bakit? Naliliwanagan ang nasa malayo, pero napakadilim ng nasa malapit. Ano ibig sabihin? Marami ang nawiwin at naiimpluwensyahan ng pagkakristyano doon sa malalayo. Yung mga hindi kaano-ano, yung mga nila life group, pero yung nasa malapit, yung mga kamag-anak, yung mga kapitbahay, yung mismong kapamilya, hindi naliliwanagan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, hindi ka lighthouse na Kristiyano. Ikaw ay light of the world. Di ba yun ang sabi ni Jesus? Ang light of the world daw ay parang ilaw. Ang Kristiyano ay parang ilaw, inilalagay sa mataas na lugar upang lahat ay maliwanagan. Walang naglalagay ng ilaw tapos itinatago sa ilalim ng planggana. Sino rito yung nawala ng power, nagbuhay ng kandila tapos tinakpan ng planggana? Mahahampas ka ng planggana ng iyong ina. Gaya ng trabaho mo. Walang gayon. Gayon din naman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ikaw ay pinagliliwanag upang maliwanagan mo ang mga nasa paligid mo. Balik tayo din sa story. Ano ang instruction ni Eliseo doon sa balo? Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng lalagyan ng langis hanggat meron kang mahihiram. Ang tanong, kung hindi maayos ang relasyon ng balo at ng mga anak niya sa mga kapitbahay, may magpapahiram kaya sa kanila ng mga lalagyan? Hello? Isa pang basihan yan ha, kung maayos kang ang kapitbahay, may nahihiramang kapaga. May nagpapahiram pa sa inyo ng gamit ng mga kapitbahay o wala na? Dala nang magpahiram. Dahil tuwi na lamang may hiniram ka ay sinusundo pa sa inyo. Kay naman ay, ang akin namang kayuran. Nung hiniram ay nakatingala, ay nung sinundo ko'y nakayuko na. Ano ka naman trabaho yan? Pag ikinang hihiram sa kapitbahay, babalik mo. Ng buo at ng ayos. Meron daw nagpahiram ng sapatos. At dahil ikakasal ay walang sapatos. Ikakasal, walang sapatos. Naawa yung kapitbahay, pinahiram ng sapatos. Abay, nakatapos na ang kasalan. Gagamitin na nung may sapatos, hindi pa nauwi yung sapatos. Ay di, sinundo na nung may sapatos. At sabi, yung aking sapatos na yan talagang pinag-iigi niya ng bait niyan hanggang hindi pa nauwi. Ay di tawa naman daw yung pinahiram. Ito na nga, pagbalik, bangas ang sapatos. Bangas. Peringkot yung kaliwa, bangas yung kanan. Huwag niyo nang tingnan ng sapatos ko at baka malaman niyo kung sino yun. Kainaman naman Papasko ko sa sarili ko. Yan ako. Dangan na lang kakawaawa naman. Ay ano nangyari? Ay di pinatawad ko na lang. Alangang, wala naman tayong choice kundi magpatawad. Baka meron pa hindi nagpapatawad diyan. Magpatawad. Ano ang sabi ni Jesus? At ang hindi nagpapatawad ay hindi rin patatawarin ng Ama. Baka ikisorry na sorry kay Lord, lampas sa langit. Bakit? Hindi ka nagpapatawad, baka naman. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, partner. Baka may hindi ka pa pinapatawad. Magpatawad ha. Mahirap yang may daladalang sama ng loob. Kung may hindi pa pinapatawad, dapat pinatawad mo, sinama mo na doon sa Kuwites nung bagong taong. Pataas! Yung galit ha, hindi yung tao.
Baka naman, opo pastor, isinama ko na ako, haring ngay sumabog ng taong iyon. Hindi gayong. Hindi gayong. Balik tayo, balik. Kita tayo napapunta ro. Maayos ang relasyon. Nakakahiram ka pa o wala nang magpahiram sa iyo dahil sira na record mo. Malaking factor yan sa pagpapalang matatanggap mo pag may maganda kang record. Kagaya nga na sinasabi ko kanina, para hindi mabahiran ang testimony. Para maganda ang testimony. Di ba? Alay, kaya naman yang si sister na yan na-bless yan do sa trabaho niya, nagwi-window dressing yan. Tanggap lang yan ang tanggap ng mga kliyente, tapos dinuduktor na yung sa mga taxes nila. Di malaki ang kickback doon, malaki ang bayaran doon. Kaya yan bless. Mahirap yaw. May kilala nga ako masyado siyang in demand sa mga company dahil siya'y napakagaling na accountant. Napasok naman siya, basta siya inoperan, maganda yung offer, pinapasukan niya yung company. Pero basta may ipinapatrabaho na sa kanya, na ayaw niya. You know what I mean? May pinadudoktor sa kanya, window dressing kung tawagin. Kahit anong ganda ng sweldo, nagre-resign. Yung tita ni Pastora yon, yung isang tita ni Pastora, ng wife ko, accountant yun. Ganun ang trabaho nun. Basta meron na pinagagawa sa company niyang pinagtatrabahuhan na illegal, pinadudoktor, nagre-resign yun kahit ang ganda na sweldo. Kaya naman lalo siyang hinahabol ng mga companies sa biyaya ng Lord. Hayaan mong ma-obvious na galing kay Lord ang blessing na mararanasan mo. And in order for you mararanasan yon, keep your integrity. Alam mo ba, makinig, mahalaga rin ito. Bakit mahalagang maayos ang integrity or maayos ang relationship natin sa tao? Madalas, pinapadaan ni Lord sa kapwa mo ang blessing mo. Sinong naniniwala daw? Sinong nakaranas na daw? Diba? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Madalas. Kausapin mo, mahirap nagsasalita ang mag-isa. Kausapin mo yung katabi mo, sabihin mo, partner. Madalas, pinapadaan ni God ang blessing niya sa kapwa. Sabay, ngayon, banggitin mo ulit dyan sa katabi mo, partner! Baka may ipinaaabot na si Lord. Ba't di mo tinanong? Baka may pinaaabot, partner, baka naman may sinasabi na si Lord sa iyo, huwag ka nang mag-resist. Huwag ka nang mag-struggle. Sundin mo na ang kalooban ni Lord sa buhay mo. Meron ka daw? Meron daw? Huwag ka namang umasa sa tao. Ang sabi ng Bible, curse is the man who trusts in man. Sabihin mo naman, hindi ako umaasa kay Lord, hindi ako umaasa sa tao, kundi sa Diyos na kumikilos kay brother. Brother, bikini man. Okay. Totoo yun. Kaya pag hindi maayos ang relationship mo, kinausap biglaan ni Lord si sister. At ang sabi ni Lord, anak, Lord, ikaw ba yan? Yes. Bakit po? Kilala mo ba itong si Brother Pitts? Opo! Naku, sino ka naman nung hindi makakakilala dyan sa church? Lahat ho kaming babae, kilala yan. Sasabihin ni Lord, hindi na ako magtatanong kung bakit. Yes, Lord, kilala niyo po si Pitts. Bakit po, Lord? Parang masama ang loob mo, ba't iba na ang tono mo, anak? Hindi po. Nagpatawad na po ako. Ay, siya. Okay, that's good. Gusto kong i-bless mo siya. Get thee away from me, Satan. Lord, ikaw pa talaga yan? Yes. Ano nga po ulit sabi nyo? I-bless mo si Pitts. Grabe naman, Lord. Pwede ba si Bieber na lang? O kahit si John Kenneth, pugi-pugi din. Si BJ, napakasipag. Ay bakit? Hindi ba pogi si Pitts? Pogi! Kaya nga ako ganito. Hindi ba mabait si Pitts? Mabait! Kaya nga ako nagkaganito.
ay siya, i-bless mo si Pitts. Siya, sige ho, sa linggo, pag nakita ko, ipapatong ko ang aking kamay. Blessing. Hindi. Bilhan mo ng bagong sapatos. Wag ng motor, may motor na. Ide-dedicate natin. Bubuhusan ko ng langis, pati loob. Hindi lang change oil, pati susian. Pati battery. Sigurado ka po kayo? Oo nga, ba ikaw din, naniniwala nga akong nakikipag-usap sa iyo. Nagalit na sila. Opo, Lord, sige po. Hirap naman po ng pinagagawa ninyo. Bakit gaano ka nangyari sa inyo? Na-ghost po ako nun. Ako po'y ichinat. O tapos, chinat lang, ghost agad. Di ka? Lagi hong nagtatanong kung kumain na daw po ako. Tapos lagi po akong tinatanong kung okay lang daw po ba ako. Kung ako daw po'y nakauwi na. Baka naman ikinilalife group. Nagsabi ka sa iyong ikaw ay gusto. Hindi po. Nagsabi ka sa iyong liligawan ka. Hindi po. Hindi ka may problema, asumira. Ayos na, bawi na ako. Ang lahat po ng kwentong yon ay parang pawang katotohanan. Ay kwento lamang at kung meron man pong nagkataon ay hindi po yun sinasadya. Okay. Shh. Anong punto ko doon sa aking kwentong yung kuno-kuno? Kuno-kuno lang yan, kunyari lang yan, hindi man ganun si Pitts. Anong amen? Kita ninyo sa halip na kadali na agad ng, yes Lord, sige po, ibibigay ko po agad-agad. Tatanong ko po kung may GCash. Di ba? Ay hindi nag-i-struggle si sister. Bakit? Sigurado ko po kayo, yun ang pinabibigyan nyo. Mabait naman ho si Bieber, mabait naman si John Kenneth, si BJ, masipag ho, si Rick, ayos din. Bakit? Ayos din, ano ko masama daw? Ba't ka kayo nagre-react? Ay bakit pa po, ari pang isang are, napansin nyo? Sa halip na agad-agad, smooth sailing, ang dali ng blessing, gumaganit pa. Kasi hindi maayos ang relasyon sa tao. Kaya, church, ito'y lesson na rin ha. Huwag lamang si ka-life group o si ka-tropa ang lagi mong kausapin at batiin, lalo pag Sunday. You will never know. Mamaya, hindi mo binabati si Boss Joji. Ay, hindi nyo kilala yan. Napaka-bless niyan. At ang buong pamilya niyan, super bless. Bibigyan na ni Lord ang mga yan ng anak na babae. Pagpayag na uli si Lisel. Pagpayag na si Lisel. Yan pagka si Joji ay nakababae, ako'y makakalalaki na. Yeah. Kaya wag mong pipigilan, Joji, ha? Kailangan niya nakababae, ako'y sunod na, makakalalaki na. Hindi ako papayag sa swap. Ayokong swap. Add cash. Add cash. Yung mga ni Carlo eh. Okay. Kaya batiin ninyo, ha? Sino nakakakilala sa inyo kay Brother Joseph? Hindi si Brother Joseph Delhero. Sasabi ko sa inyo eh. Brother Joseph, pwede po bang tumayo kayo? Ayan po si Brother Joseph. Sasabi ko sa inyo, tagal-tagal na ni Brother Joseph, hindi nyo kilala. Mamaya biglang hipuin ni Lord at sabihin, Joseph, bakit po? Ibigay mo ang iyong motor. Nakita nyo yung motor ni Brother Joseph? Nakita nyo yung motor? Kita nyo? Yung motor, kilala nyo? Yung may-ari, hindi? Merong hindi maayos dito sa JA1 San Jose. Kailangang ayusin.
Kilala niyo yung motor. Yung may kanya, hindi niyo kilala. Aba, baka di niyo na itanong si Brother Joseph, active sa ating online service pagka midweek, laging na-attend yan. Oo. Sa biyaya ni Lord, seeker yan, seeker. In love kay Lord, naghahanap talaga yan kay Lord. At paanong hindi ko siya makikilala kung gano'n naman siya ka-in love kay Lord? Kayo'y umikot mamaya ha. Yung mga laging mga Zimbabwe, taga Zimbabwe. Anong Zimbabwe? Zimbabwe. Lahat po nang nariyan sa malapit sa pinto, pagkatapos po ng service, pakilak. At walang lalabas. Kilalanin nyo naman po yung mga kapatid natin. Magkaroon po tayo ng maayos na relationship sa ating mga brothers and sisters in Christ. Kasi you will never know. The Lord can use them to bless you. Parang wala na mag-amen. Okay. So keep your integrity. Huwag mong hayaan na meron kang di kilala. Maganda yung maayos ang relationship natin sa bawat isa. Makakatulong yan para mapagpala ka. Hindi naman laging blessing agad eh. Malay nyo, sila ang may connection. Diba? Kaya maganda rin pinapalawak mo ang connections mo eh. Hindi ka naman dahil tatakbo kang politiko ka, hindi. Madaming kilala, madaming kaibigan, mas maganda. Diba? Kailangan mo ng tulong sa immigration, may kakilala ka. Kailangan mo ng tulong sa ospital, may kakilala ka. Kailangan mo ng tulong sa DFA, sa BIR, may kilala ka. Kaya, pwede ba huwag ka masyadong snob? Oh, yung mga kilala mong suplado at supladita, ibahin mo na. Change mode ka na. Ha? Year 2023, the Lord will not only multiply your blessings, the Lord will also multiply your relationships. Ang ibig sabihin nun, dadami pa ang kaibigan mo. Dadami ang family friends. Hindi dadami ang girlfriend, ha? Hindi dadami ang boyfriend, ha? Umayos kayo. Dadami ang life group nyo. Dadami ang mga makikilala mong maiilapit mo kay Lord. It will happen. General yun eh. Multiplication, that necessary means na blessing lang. Kaya naniniwala rin akong pagdami ng blessing mo, pagdami rin ng ilalagay ng tao, ni Lord na tao, sa buhay mo. Kasi ang purpose ng blessing, isa pang purpose ng blessing ni Lord, is not for you just to be blessed, but also to be a blessing to many. Kaya dadami rin yung tao sa paligid mo. Okay, number 6. Para makaranas din po ng multiplication of blessing, we need to exercise our faith. Everybody say, exercise. 2 Kings chapter 4, verses 4 and 5. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis sa mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Ano mapansin ninyo? Pagkasabi ng propeta, inaktuhan ng mag-iina. Ano ang lesson diyan, church? Hindi po sapat ang amen pag Sunday service. Kilusan natin, aktuhan natin. Amen, naniniwala po ako. Yung iba nga, gumaganampay, akin yun. Di nasambot din yung katabi, akin yun. Inaagaw pa yung sa katabi, akin din niya. Oo, matindi. Yung iba ay binubulsa at para hindi dumaagaw, dinudukot pa yung bulsa, akin din niya. Talaga naman. Yung iba kinakain, ginagayon, labasay. Grabe, talaga sa church, akin yan lahat. Ganun talaga sa church. Pag uwi ng bahay, naghilata, nakahiga. Sabi ng ina, ano kayo tinuturo ng pastor ninyo, katamaran? Ba't kayo nakahiga na naman? Inay, kayo'y wag kontra. Nagdeklara kanina ang pastor namin, multiplication of blessing, dadami daw ang blessing ko. Ano pag ang paggagawin ko kung dadami na, di hihiga na lang. Kayo naman paanong yayaman yun? Yung pamilya lalo hindi na makakakilala kay Lord. Baka akala gayon ba't ako sasama sa church ninyo? Katamaran ang tinuturo ng pastor niyo.
Kailan ako nagturo sa inyo ng katamaran? Ay buhog na muhog buhog na buhog. May participation din po tayo dito, church, para maranasan natin ang multiplication of blessings. So you must exercise your faith. I-work out mo. Sabi ni Elisha dun sa mag-iina, ito ang dapat niyong gawin. Pero hindi lang sila basta nakinig. Ini-apply talaga nila. Diba? Gaano kadami na ang preaching na narinig mo? Lalo na yung tungkol sa blessings. Ang sunod na tanong, sa mga narinig mong iyon, ini-apply mo ba? Pastor, ba't po hanggang ngayon hindi pa ako nabe-bless? Oo nga napakadami ko na pong narinig na preaching about blessing, ba't hindi pa rin po ako nabe-bless? Ang tanong, ini-apply mo ba? Nakinig ka laang. Apply mo. Kasi nga sabi ng Bible, faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Naniniwala po ako, Lord, na bibigyan niyo po ako ng mahabang buhay at buhay na masagana. Panay naman ang kain ng mga hindi ma-healthy foods. Tapos sabi tas nung nagkasakit na at parang mamamatay na, Lord, di ba kalooban niyo po mahabang buhay? Sabi ni Lord, oo nga, kaya nga binigyan kita ng wisdom. Bakit gay ko pumapapak ng taba? Umiinom ka ng soft drinks at ginawa mo ng tubig. At humihit-hit ka ng mga hindi naman dapat hit-hitain. Tapos ngayon ako'y kukwestiyonin mo. Sasabihin mong, sabi ko'y mahaba ang buhay mo, bakit hindi mahaba? Ay, sinong may gawa? Kaya aaktuhan mo din. Sino po rito na nung bagong taon pinag-pray mo yung crispy pata at sinabi mo, Lord, alisin niyo po lahat ng hindi makabubuti sa akin dito. At pagmulat mo, plato na lang ang natira. Inalis lahat ni Lord. Rico. Alisin niyo po lahat ng hindi makabubuti sa akin sa pagkain ito. Pagmulat, plato na lang. Ay, kainaman na. Ang prayer ko, gayong kabuti si Lord sa buhay natin. Yung talagang, Lord, alisin niyo po lahat ng hindi nakabubuti sa buhay ko at pagmulat mo'y wala nang natira. Hindi pala nakakabuti lahat. Lord, itira niyo lang po yung makakabuti sa akin. Pagmulat mo si Lord na lang kasama mo. Rico, mali pala ang sinamahan. Anyway, madami kasi ngayon, sobrang dami ng narinig na preaching, lalo na yung tungkol sa blessing, pero hindi naman nina-apply. Amen lang ng amen. Aktuhan mo. Sino po rito ang naniniwala, nananampalatayang bubuksan ni Lord ang durungawan ng langit, ibubuhos ang pagpapala sa iyong walang sukat kalagi at sasawayin niya ang maninira? Amen. Ay dapat ikaw ay nagtatights. Kasi yun ay pangako ni Lord sa nag-iikapo. Ay tuwi na lang na pag-usapan na ikapo, ang sagot mo sa isip mo, naku po. Pero pag nagdeklara ng blessing, sambut ka kay sambut. Durungawan ng langit, ayos. Bubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan, ayos. Sasawayin ng mga pagkalugay, pagkasira, ang mga sakit o kamatayan, ayos! Ay ayos. Ayusin. Baka kayo nagtatawa ng kanina yung sabi, ayos din. Hindi, iba pang ibig sabihin. Aktuhan mo. Hindi pwedeng puro amen. Sino po rito ang naniniwalang ngayong year 2023, the Lord will pour out the blessing sa lahat ng iyong storehouses and He will let His blessing stay in your household. Amen. Anong gagawin? Ayan, na sinasabi. Paano nga i-unlock yun? Yung mga mahilig sa games dyan, paano i-unlock yung blessing na yon? Yung pupunuin ni Lord ang lahat ng iyong mga sisidlan ngayong buong taong ito?
At hahayaan niyang manatili sa sambahayan mo ang pagpapala. First fruit. Ako'y nagpapasalamat kay Lord at dahil lang aming family ay nakapagbigay na ng first fruit nung January 2 o January 3. Biyaya ng Lord, dumating agad first fruit ito, bigyan natin sa magastos pa. Thank you, Lord. At kami ay na-testing pa doon dahil kami nag-uuspitalan ng mga nakaraan ay kailangan pera. Ay hindi. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Kaya naniniwala ako, humanda na ang Timbol family. Dahil pinarangalan namin ng Diyos sa aming unang bunga. At naniniwala po kung yung inyo parating na. Okay. Kaya again, exercise your faith. Huwag amen lang ng amen. Aktuhan mo, kilusan mo. Last na. Number 7. Change your atmosphere with faith-filled acts and words. At dito na po ako magtatapos. Palitan mo na mga salita mong nega. Baka may mga kilala ka o kasama ka pa sa bahay na negatron. Puro nega. Ay nakaw, sa mahal ng sibuyas. Ay lahat na imamahal. Huwag gayon, ano? Ano sabi ng Bible? Life and death is in the power of your tongue. For what we confess, manifest. Kung anong sinasabi mo, mangyayari sa buhay mo. Kaya kapag nakita mo ang anak mo, nakita mo ang asawa mo, huwag kung ano-anong sinasabi. Yan talagang asawa ko, napakatamad ng damuhong yan. Talagang yan ay napakapangkal, wala nang alam gawin kundi humilata. Ano pa mangyayari sa buhay ng pamilya ko? Ang napangasawa ko'y ganito. Diyos ko, Diyos ko. Sinabi mo pa sa Lord. O ano sabi ni Lord? Sige, it shall come to pass. Wag mo, dideklarahan mo ng magaganda, Pastor, kahirap ka naman. Oo! Kita mo, pahiga-higa, tamad. O, simplihan mo. Kasi, pag pinarinig mo, baka magalit sa iyo. Simplihan mo. Lord, salamat po sa asawa kong napakasipag. Ari po ay nagpapahinga lang. At ari ho'y napagod. Mamaya ho, ari babango na at ari gagawa na uli. Salamat po, Lord, sa buhay ng asawa kong napakasipag. Salamat po, Lord, sa buhay ng asawa ko. Maraming pangarap sa pamilya namin. Salamat po, Lord, dahil ang asawa ko'y visionary. Maraming pangarap sa pamilya. Oh, Lord, thank you. I praise you in the life of my dear husband. Siya po'y pa-in-love sa iyo, Lord. Mahaba po ang kanyang buhay dahil hindi na po siya nagbibisyo in Jesus' name. Aawayin mo lang ikaw talaga, mahilig ka sa babae, mahilig ka sa alak, mahilig ka sa... At anong sasabihin sa iyo? Amen. It shall come to pass, so be it. And it will happen. Kaya baligtarin. Baguhin mo na yung mga sinasabi mo, ha? Baguhin mo na yung mga bukang bibig mo, yung anak mo. Huwag mo sabihin matigas ang ulaw. Lalong natigas Huwag mo rin mo sabihin malambot. Baka naman baligtarin mo lang malambot ang ulo. Sabihin mo yung mabait. Diba? Oh, mabait. Mabait si Bieber, mabait si Rick, mabait si Jade, mabait si Jamay, mabait si JC. Oh, mabait ang Tito Jace, mabait din ang Tita Ida. Oh. Mabait lahat. Hindi huway. Subirbo. Alam niyo guys, subirbo? Oh, ay lumang Tagalog yun. Mabait, masipag, matalino. Yung iba, nakakasakit ng puso Pag naririnig mong yung magulang pa ang nagpuput down sa anak, yan namang anak ko'y pagkatiting yan. Walang gamot di yan. Nakaw paano ulat ang buhay niyang anak mong niya? Bubo yan. Kat. Kung ako ang kinikilabutan, ako nalulungkot Church, imagine this.
Yun eh, kung hindi naririnig ng anak, may nangyayari spiritual. Lalo na pag narinig ng anak. Ala, ang tingin pala ng aking ina sa akin, gayon. Ay, ba't ako mag-aaral pa? Ala, hindi ako ipapasok lang, pero ako'y manghuhuli na lang ng gurami sa bantaw. Papasok pa, di papasok lang, pero ako'y pupunta doon sa ginagawang karsada at magkakalog ng lata. Mag-aaral pa, magdidiskarte na ako sa buhay. Bobo naman pala ako. Naalala niyo yung kwento nung mag-inang mahirap? Yung nagtututbrush eh. Anak, tipidin mo ang toothpaste, lagi mong tatandaan, mahirap lang tayo. O anak, ay yan na uli ang t-shirt mong susuot. Ba't arin na naman inay? Yan na may labada na eh, isa ang t-shirt mo eh. Sadyang isa lang ang iyong t-shirt eh. O gayong gapo, oo, wag mong kakalimutan, lagi mong tatandaan, mahirap lang tayo. Sige po. O tapos eh, inay, pahingi pong baon. O yan, ang 5 piso. O ay inay, di ako lakad na naman. Oo, ba't ka nakakalimutan mo? Mahirap nga lang tayo. Opo, siya sige. At nung medyo malayo-layo na hiniyawan pa nung ina, anak! Inay, bakit daw? Huwag mong kakalimutan ha! Mahirap lang tayo! Malayo na yun. Eh di yun ang tumatak sa isip ng bata. Oh. Ay matalino yung bata, matalino. Gusto sanang magdoktor. Eh, hindi nakakaranas magbiyahe. Dahil hindi nga binibigyan ng baon, laging lakad eh. Di yun sabik na sabik sa biyahe, sabik na sabik sa travel. Ay di sa halip maging doktor, nagkonduktor. Yun, lagi na sa travel. Sayang. Sabihin nyo nga, sayang! Ayusin natin yung mga sinasabi natin, ha? Kaya kapag halimbawa ikaw ay may tindahan at alas 12 na wala pang nabili, sabihin mo, salamat Lord sa maraming benta. Nabuelo lamang ang mga suki ko, nabuelo lamang. Nagbibilang ng kanilang mga pira at yung malulutong ang ibabayad sa akin mamaya. O, sa mga nag-aahente riyan, wala pang benta, ngayong year 2023, ayusin mo ang sinasabi mo, baguhin mo. Lord, salamat po. Dahil nag-i-enjoy lang sila ng kanilang holiday vacation. Bumubuelo lamang, nagkukwenta at mamaya'y ko-contact na at sasabihin, anong maganda, Bria o Camellia? Pareho na! Come on! Baguhin mo sinasabi mo. Pag gising mo sa umaga, di syempre magpe-pray ka, declare blessings to yourself, to your family. I am blessed. I am super blessed. I am highly favored. Hindi yung pagmulat ng mata, ay, Lunes na naman. Ayusin, wag ganyan. Alam niyo po, napansin ko sa mama, kay mama, yung mother ko, pag po yun ay nagbukas ng pintuan sa bahay, yun ay gayon ng gayon. Nung una, sabi ko, baka yun baka may lamok, ay ayaw na ayaw ng mga madapuan ng lamok ang mga apo noong. Madapuan na ang asawa at ang anak, wag lang ang mga apo. Talagang kahit kami nasa sala, nag-i-spray ng bulilay ay. Sabi ko, ano ba naman yan, papa? Ay, ang mga anak mo, baka makagat ng lamaw. Para umalis ang lamaw ko, alis din ang tao eh. Di akala ko yung lamok ang binubugan, gayong. Nilapitan ko nung minsang umagang nadat ng kuling gagagayong. Ay, nagpe-pray. Nagde-declare ng blessing, nagpapapasok daw ng blessing, favor. Oh. Hindi ko naman nakita nagpagulong ng mga kiyat-kiyat at saka ng mga baryahan. Wala naman gayo. Ay, baka meron pa dyan. Nagpagulong ng kiyat-kiyat. Nagpagulong ng barya. Ay, hoy, huy. Kay Lord kayo umasa, wag sa mga gayo. Oh. Kaya kung may isinabit pa kayong ubas sa mga pintuan, alisin nyo na, parang awan nyo na. Mamaya pasas na yaw. Kay Lord umasa. Alam nyo bang hindi applicable ang salitang lucky sa mga Kristiyano?
Kasi hindi tayo umaasa sa luck dahil tayo ay blessed. Sabihin mo nga, I am not lucky. I am blessed. Isa pa, sabihin mo, I am not lucky. I am favored. I am blessed. Sino yon? Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po tayo. Ay, matindi ito. Last verse, 2 Kings 4:6. Basahin natin ha. 1, 2, 3, basa. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Ano napansin nyo diyan? Yung ina, nananampalataya pa. Abutan nyo pa ako ng lalagyan, abuti pa. Di ba? You know the story? From one bottle ng langis, naglagay sa mga lalagyan, pagkakapuno, lalagyan uli, puno, lalagyan uli, na-multiply yung langis, dumami. Kailan lang tumigil ang langis? Kailan tumigil ang langis? Nung wala nang lalagyan? Mali. Tumigil ang langis nung hindi na makapanampalataya yung mga anak na wala nang pwedeng lalagyan. Nagtanong ang ina, sabi ng ina, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Nananampalataya pa yung ina, lalagyan. Ano ang sabi ng mga anak? Puno na pong lahat. Pagkasagot ng mga anak ng puno na pong lahat, saka tumigil ang langis. Hindi na nakapanampalataya yung mga anak. What if? Ang sabi ng mga anak, inay, wala na po din pero antay lang ho ha, baka makakantay pa yung buting yan. Titignan namin, baka may mga lalagyan pa ho yung mga kapitbahay, baka may naitago. Antay lang ho, o kaya naman. Sabi naman ng isang anak, dalawa daw yung anak sige, habang ang kuya ho ay nagtatanong pa sa kapitbahay, tingnan ninyo ho rin timba, atuhan ninyo, at baka naman sakalay. Arinulan ninyo inay, hinauhawan ko naman. Ariho, lalagyan ng ketchup, baka pwede. Ariho, inalis ko na ho yung kulon. Ariho, lalagyan ng alcohol, hinauhawan ko na. Baka pwede, baka sakali. Anong tawag doon? Nananampalataya. Church, ang multiplication of blessing nagpapatuloy to those who believe. Tumitigil pag hindi na makapanampalataya. Hello? Sino rito yung nananampalataya that the Lord will multiply your blessing this year, 2023? May gagawin si Lord ngayong araw na ito. Sinong naniniwala? Because I can feel Him. He's here. The Lord is here. The Lord dwell in the presence of His people who believe in Him. He's here. God is here. Jesus is here. Oh, we believe in you, Lord. We believe in you. We believe in you. We believe in you. Dito natin simulan. Sino po rito yung meron ng properties? May sariling lupa at bahay. Taas po ang kamay. May sarili ng lupa at bahay. I am declaring multiplication of properties. Multiplication of properties. In Jesus' name. The Lord will multiply every properties. Bahay at lupa. Sasakyan, anumang uri ng pag-aari, the Lord will multiply in Jesus' name. Sino po rito yung may mga trabaho? Taas ang kamay. Yung may mga trabaho. The Lord will not give you many jobs but He can promote you. He can promote you. I declare that year 2023 is not just a year of multiplication in your employment, but this is the year of promotion. Year of promotion. Year of promotion. Kailan tumigil ang langis? Nung wala nang naniwala. Kailan nagpapatuloy ang buhos ng langis?
And langis represent the presence of the Lord. And langis represent the blessings of the Lord. Kailan magpatuloy nung hanggat may naniniwala. Hanggat may naniniwala. Those who believe, I want you to raise up your hand towards heaven. Those who believe. Those who believe. Worship team, don't miss this. If you believe, you raise up your hand. It's okay kahit wala tayong tugtog. Don't miss this. Those who believe, even yung mga nasa live at yung mga manunood nito mamaya, I want you to raise up your hands. Do not miss this. Because as you raise your hand, it only shows that you believe. Lord, nananampalataya at naniniwala po ang inyong mga anak. Nanatiling dumadaloy ang langis nung naniniwala pa po yung mag-iina. But the moment that they stop believing, yung langis tumigil na din. Lord, tinataas po namin ang aming mga kamay kasi kami po'y nag-e-expect. Nag-e-expect na may tatanggapin kami. And we believe that you will move upon this place today. You will move upon the lives of each and every one na naririto at maging yung mga nasa live. Lord, we believe in you. We believe in you. We are expecting greater things from you. Ngayon, pwede ba? As the worship team leads us in worshiping the Lord, I want you to talk to the Lord. Pwede mo gaba ang kamay mo, but if you want to remain raising up your hands, you can do so. Hallelujah. Sabihin mo ngayon sa Diyos, yung gusto mong i-multiply niya sa buhay mo. Come on. Sabihin natin kay Lord kung ano yung gusto mong i-multiply niya sa buhay mo. Multiplication of blessing, multiplication of character, mas maging maayos, mas maging maganda. Multiplication of favor, multiplication of anything that you want na i-multiply ni Lord sa buhay mo. Come on, tell it to God. Tell it to God. God is here and He is working in your life. He is working in your life. God is here. God is here. He's here. He's here. He's here. His faith be upon in a thousand generations, in your family, in your children and their children. The Lord wants to bless you. May His faith The Lord wants to be pour out His upon favor upon you. in a thousand All you need to do is to believe. in your Believe. family, Believe. your children Believe. and their Believe. children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. It's with you, it's with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. It's for you, 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 it's for you.
thousands, generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, in your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you in your morning, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. Listen pa. Let's declare. Let's declare. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, And behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. In the morning, in the coming, in the going, in the weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. He is for you. Year 2023 is the year that the Lord will let us catch the vision of multiplication. The Lord will multiply every good things in your life. The Lord will multiply every blessings in your life. The Lord will multiply everything that can help you to know Him more. There will be multiplication in the number of the church members ng JA1 San Jose. There will be massive multiplication ng mga mabuborn again sa bayan ng San Jose. Marami at darami ang mabuborn again in your family in Jesus' name. And Lord, we pray, let this multiplication ay maka-reach ng marami pang tao. Itong vision na ito, itong vision of multiplication, Lord, makatch namin so that we can reach out more people for you. In Jesus' name, I am also declaring multiplication of pastors in this church. You will raise up more assistant pastors in this church in Jesus' name. Year 2023 is the year where you will multiply yung mga naglilingkod sa iyo. You will multiply life group leaders. You will multiply workers. You will multiply servants in Jesus' name. At Lord, kasunod po noon, yung multiplication of blessing, yung multiplication of promotion, yung multiplication, yung pagbuhos ng masaganang biyaya mo in Jesus' name. As you said in your word, na lahat ng naglilingkod sa iyo ay hindi naghihirap. In Jesus' name we declare, pauunlarin, palalaguin, pasasaganahin ang buhay ng bawat JA1 San Jose people in Jesus' name. Thank you so much, Father. Lord, we declare, we believe, year 2023 is the year of God's multiplication of blessings in Jesus' name. And Lord, naniniwala po kami, nananampalataya po kami na hanggat
Patuloy po kaming naniniwala at nananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Hindi titigil ang langis. Lord, bless us to keep on believing you. Bless us, Lord, na manatili, magpatuloy na nananampalataya, for we believe hanggat naniniwala kami, may ginagawa ka. Hanggat nananampalataya kami, kumikilos ka. Salamat po, Panginoon. We also declare that year 2023 is the year that you will increase the faith of your people in JA1 San Jose. Level up sa faith in Jesus' name. Yung mga hindi pa po namin napapanampalatayaan noon, mapapanampalatayaan namin ngayong year 2023. Yung mga hindi pa po namin maaktuhan sa pananampalataya noon, maaaktuhan po namin ngayon. In Jesus' name. Thank you so much, Lord. Father, unto your hands, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang inyong church. Salamat po kasi year 2023 is the year na ipinagkaloob mo sa amin. This year is yours and this year is ours. Salamat po, Panginoon. Bless your people. Bless those who believe. Bless those who put their trust, their hope, their faith in you. Hindi titigil ang pagpapala. Hindi titigil ang langis sa mga naniniwala sa iyo. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. Pwede ba bago ka maupo, lumapit ka doon sa 7 taong hindi mo pa ka-close. 7 taong hindi mo pa ka-close. Lapitan mo, kamayan mo at sabihin mo, brother o sister, congratulations. Tatanggap ka ng multiplication of blessing ngayong year 2023. Come on! Kung naniniwala, inaaktuhan. Ang naniniwala, kinikilusan. Okay? God bless you.